Meron tayong makakausap. Tama-tama. Marami tayong gustong itanong sa chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Chairman Garcia, Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po sa DCWB. Magandang umaga po, Sir Orly, at magandang umaga din po sa mga kababayan natin. Ano ho ba ang maaring kaharapin kung halimbawa ako'y tumakbo at nanalo, yung pala ang aking dokumentong sinumite ay peke at gumamit ako ng identity ng ibang tao? Meron ba akong problemahin lalo-talo na sa aking kandidatura at record sa COMELEC, Chairman? Ay, opo, Sir Orly. Una po, kahit ang isang taong tumakbo ay hindi na-file ng kasong diskwalifikasyon o kanselasyon ng kanyang candidacy, hindi po nangangahulugan na siya ay pwede nang malibre sa kahit na anong maabsuelto sa kahit na anong obligasyon o responsibilidad, lalo pat kaso, ito'y kasong kriminal. Lalo na may tinatawag na misrepresentation, Sir Orly. So, ibig sabihin, nanloko ko eh. Hindi ako pwedeng palampasin ng COMELEC yan. Pero itong kinakarap na kaso kong ito, kung sakasakali man, halimbawa, Chairman, kailangan pa ba rito ng mga pagsusumite o pagdidesisyon ng ibang ahensya ng gobyerno o ang COMELEC on your own? Pwede kayong magdesisyon dito? Pwede pong kami ay mag-moto proprio ang tawag niya natin dyan, na kami ay mag-file mismo ng kaso, lalo pat may mga makakalap naman kaming mga dokumento rin at mga ebidensya. Napaka-importante naman din, Sir Orly, na yung findings ng Solicitor General, halimbawa, o findings ng isang embody katulad ng Senado na nag-iimbestiga ay napaka-importante sa part po namin. At dahil po dyan, ang isang taong yan ay pwedeng humarap ng election offense na tinatawag na may 3 to 5 years na imprisonment, at the same time, pwedeng maharap ng kasong perjury o kasong dahil nagsinungaling nga sa isang pinanumpaan na dokumento o kasong falsification of public document. Tama po. Yan ay hindi automatic na pwedeng i-subject for extradition. Dito mo yan naharapin. Dito mo yan haharapin sa korte at dito mo pagsisilbihan kung ano magiging hatol. Ay, tama po, Sir Orly. Kahit naman po isang foreigner, kahit na isang tatagad dyan sa atin o Pilipino mismo, ay pwedeng humarap sa isang kaso at wala pong extradition na pinag-uusapan. In fact, ang extradition po ay hindi pwedeng ma-erase kung mayroong pending na kaso sa mismong local court or local jurisdiction. So, ibig sabihin po, applicable ang batas natin whether foreigner or Filipinos. Chairman, itong una muna, bago yung aking katanungan na yan. Andun pala kayo sa Senate hearing, magkatabi pa kayo ni Mayor Go, ano po? Nung dumaliw ito sa... Tama po kayo. So kayo merong first-hand observation. Ano yung pwede nyong i-share sa inyong nasaksihan, yung magkatabi kayo ni Mayor Go? Lalo-talo na sa inyong paglilingkod sa COMELEC. Anong pumapasok sa isip nyo? Naku, mukhang kailangan may baguhin tayo. Naku, mukhang kailangan makita to. May mga ganun bang nadi-develop as the hearing goes on nung andun po kayo? Talaga pong napaka-importante ng hearing na sapagkat madaming legislasyon o mga batas ang kinakailangan nating ma-promulgate o magkaroon dahil doon sa naging resulta ng hearing. Lalong-lalo na yung koordinasyon ng mga opisina ng pamahalaan na involved, magmula sa PSC at magmula sa COMELEC, yung aming pong dokumento. At number 3, yung pagpa-file po ng Certificate of Candidacy. Sabi po ng Korte Suprema kasi ministerial lang ang duty namin. Pero kung magkakaroon po ng batasana na magkakaroon ng dagdag na mga dokumento na pwedeng ipakita o ilakip doon sa COC para pagka-inassess na namin, makikita namin kung nagsisinungaling o hindi, at para hindi nakakaligtas yung ibang mga kandidato na wala naman palang kwalifikasyon, pwede po sigurong gawin. Yung po yung mga pumasok sa isip ko na sana nga may mga madagdag na mga batas para lang mas ma-strengthen natin yung pagpa-file ng Certificate of Candidacy patungkol sa COMELEC. Lalo na yung mga hindi nyo pwedeng gawin hanggat walang nagpipetisyon. Parang unfair yun lalo na't meron kayong mga impormasyon dahil siyempre ang inyong mga local COMELEC officers at mga empleyado, sila mismo alam nila yung kwento ng bayan o ng lungsod at alam nila kung merong tumatakbo dyan na medyo dako. Baka ito yung tinaguriang Manchurian candidate Pogo version, Chairman. Tama po, Sir Orly. Sana nga, katulad po nung nuisance candidates, kami po may power to moto proprio Pwede kami mag-file ng kami lang, kaagad ng disqualification. Sana sa mga ordinaryong ground din ng disqualification, katulad sa edad, residency, citizenship, registration bilang botante, at yung literacy, at lalo't meron kaming informasyon, sana meron din kaming kapangyarihan to moto proprio file disqualification cases. Alright. Isingit ko lang, Chairman. Kailan nga pala yung plebisito sa Las Piñas? Ngayon ba yun?
Kahapon po yun, Sir Kahapon. Oli. Kumusta mo pala? Opo. Oo. Napakababa po ng vote ng turnout ng mga botante, more or less 20% lamang, Sir Oli. At yung naging katanungan doon, kung pumapayag ba sila doon sa hatian ng mga barangays, yung delineasyon ng teritoryo ng bawat barangays, 20 barangays pong apektado doon, at ang sabi po ng nakaboto, 67% oo, payag sila. Yun naman pong 33% hindi po pumapayag. So nanalo po yung yes, and therefore epektibo na po yung ordinansa tungkol sa pagliliwanag ng paghahati ng bawat barangays doon sa 20 barangays sa Alas Piñas. Kailangan pa bang i-plebiscito? Di ba dapat meron talagang boundary chairman sa bawat barangay? Idinideklara nila kung hindi kalye, poste. Kung hindi poste, yung ilog. Kung may ilog, may mga ganun din. Tama po, yan po ang nangyari talaga, eksakto, Sir Oli. At yan po ay napakatagal na palang suliranin problema dyan na hindi nagiging maliwanag kung saan ba yung hati, kung saan ba talaga yung hanggang saan yung teritoryo ng bawat isang barangays. At yan sa 20 barangays na yan. Okay, meron pa akong gusto sanang i-follow up lalo na dun sa, nalala nyo yung nag-demo kayo dito sa GMA sa inyo pong machine na gagamitin sa 2025 and mga darating pang election, Chairman. Gusto ko sanang itanong yung mga kahilingan kung ano ng development, unang-una. Naging ano na ba siya? Nagiging friendly na ba siya sa mga mahina ang paningin? Ay, opo, talaga pong yung ating mga makinang yan, Sir Oli, ay may paraan tayo para makagamit ng ating mga senior citizen. Yung mga senior citizens, lalong-lalo na. At the same time, kasi nga po, yan po yung nagkaroon pa ng tinatawag na customization, and therefore, mas pinadali po natin ang proseso. Ang pinaka-importante sa atin, Sir Oli, maliban sa madaling pagboto, hindi ganun komplikado, ay yung malalaman mo kung ang boto mo ay nabilang. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Hindi yung dating... Tama yung katanungan na laging pag tinanong, nabilang ba boto ko? Yan, tama. Ngayon po, masasagot na po natin yan. Alright. At hindi naman siguro inyong mamasamain, pero may iba ho na parang duda ang kayo pa, ang personal nag-i-endorse sa gamit na yan ng biro. Sabi ko ba, wala naman siguro masama din. Lalo pa kung mayroon tayong gustong tiyakin. Pero para sa iba, mukhang pinagdududaan yung gano'n. Meron ka ba mensahe sa kanila, Chairman? Alam niyo po, Sir Oli, mas maganda po ang chairman ng commission mismo. Alam kung anong sistema ang gagamitin. Napakahirap kung ikaw pinuno ng mismong ahensya. Tapos hindi mo alam kung paano, hindi ka nagpapaliwanag, ni patago-tago ka. Sa akin pong palagay, yung sinasabing marketing manager ng kumpanya. Ako po hindi, marketing manager ako ng Commission on Elections. Kinakailangan nauunawaan ng sambayanan papaano at ano ang proseso. Dahil sa aking palagay, matatanggap lamang ang isang proseso kung ang mga kababayan natin ang nakakaunawa kung paano yan masasakatuparan at magagawa. Yun. Anyway, Chairman, maraming salamat. At sa ulitin po, hindi po ito matatapos dito. Baka nga bukas, tumawag uli kami sa iyo. Maraming usapin pang-eleksyon. Chairman, ingat ka. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Oli. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.